kami kasi palagi na lang nakaharang yung sasakyan niya sa daanan namin. Hindi tuloy kami makadaan ng maayos. Kausapin mo lang namin para sige, na-try ko siyang kausapin. Kung kabayo ko kausapin ko yung tito ko. Ang ganda ng sasakyan mo, Mat. Oh, salamat. Bago lang to. Galing Japan. Grabe, ano mas. 3 milyong piso to. Nay, may sasabihin ako. Ano yun? Hindi mo ba napapansin yung madalas na pagparada ng sasakyan ni Tito sa harap ng bahay natin? Hindi tuloy tayo makadaan ng maayos. Oo nga, napapansin ko din yan. Hindi niya makadaan ng maayos. Mas mabuti pa kausapin ko na lang siya na mahina. Sige, Nay. Pero kung hindi, ako ang kakausap sa kanya. Sumakan na lang Tito. Tara. Pagkabukas, kinausap niya na mahinahon ang kanyang tito upang mapag-usapan ang pagpaparada ng sasakyan sa daanan. Bibili sana ako ng sasakyan. Yung Subaru. Alam mo yun? Isang Tesla eh. Ay, sa'yo? Tesla? Ang ganda yung Tesla. Mga ilang billion lang yan. Yung Subaru, imo? Sige, maguna na ako. Sige. Magandang araw, Mama. Oh, anong ako? Gusto lang po sana kami ginawin tungkol sa pagpaparada ng sasakyan. Oh, bakit? May problema ba? Pasensya na po talaga. Nahihirapan lang kaming makapasok at makalabas dahil nakaharang yung kotse. Hindi po namin kayo gustong awayin. Gusto lang po namin maayos ito. Ay, ganun ba? Di ko kasi alam. Sorry talaga. Ayos lang po. At least napag-usapan ng maayos. Sana tumupad na si Mama. Ano na itlog ka rin? Dahil ba ito siya sasakyan ni Mama? Sana tumupad na sa pagpapalaan. Nay! Bakit? Nakausap ko lang kasi Mama. Hindi na po daw niya ipaparada yung sasakyan sa harap ng ating bahay. Mabuti naman at nakausap mo na siya. Makalipas ang 2 araw, hindi pa din inalis ni Mang Mat ang kanyang sasakyan at dinagdagan pa ng isa kaya sinabihan niya na ang kanyang nanay. At dinagdagan pa talaga. Ano ba yan? Hindi tumupad si Mang Mat sa usapan? Oo nga. Kaya naman pinuntahan niya ang kanyang nanay para ipaalam ang nangyari sa di pagsunod ni Mang Mat sa usapan. Hay nako Mang Mat. Ma, ano ba yan si Mang Mat? Hindi tumupad sa usapan at dinagdagan pa talaga ng isang sasakyan. Kakausapin ko yan bukas. Kaya naman ang naisip ni nanay na plano ay kausapin ng mahinahon si Mang Mat upang magkaunawan sila ng mabuti. Kaya nag-usap sila kinabukasan. Di ba ang ganda ng dalawang sasakyan ko? Oo nga. Ma, di ba sinabihan na namin kayo na huwag kayong pumarata dito? Bakit hindi ka tumupad sa usapan? Ay, sorry. Bibili na lang ako sa sarili kong parking lot. Maayos si Mang Mat para hindi na nakaharap yung sasakyan mo sa harap ng bahay namin. Makalipas ang ilang araw, di na nagpapark si Mang Mat kaya naman napasabi na lang si Rachel.